itong tinasabi ko ngayon, ito ang hindi naintindihan ng human rights. Lalo ng mga bata. Pag ang bata ay inuli ng talagang mag-grapple sa iyo. I have seen that many times. Ngayon naman, yung pulis na nakikita nila na parang nagbabakbakan at binatuta yung tao, sigurado yan, lumaban. Kasi kung walang resistance, if there is no violent resistance, there is no reason at all for the police to inflict. It only becomes a sin pagka ayaw mong sumama kasi ang order sa pulis, saan niya dalhin? Alang-alang sa restaurant. When you are arrested, talagang dalhin ka sa... You cannot bring him to a restaurant and should be brought to the police station for documentation and investigation. And kung if you are detained, then you start to look for a lawyer. Kasi pag hindi, minsan may preliminary investigation na summary, or not really summary, what nandyan na, lalo na yung itong people that are arrested in connection with crimes. Pag inaresto ka ng pulis, diretso ka na, dalhin ka sa istasyon at maghingian sila ng preliminary investigation summary. You will be investigated right there and then, and the fiscal now will decide. Pag sinabi siyang i-file ko yung kaso, you remain in this time inside the jail. Ganon ang takbo ng maraming hindi kasi nakakaintindi. Kala nila kung kita nila yung pulis nakipagdumugan dyan, because his duty is to bring you under the authority of government and bring you to the police station. Kaya marami dyan ang hindi nakaintindi, lumalaban. Bakit mo ako dalhin na maghanap pa ako ng abogado? Well, I'm sorry, but that is not the law. You can call your lawyer if you have a cell phone, but you have also to honor the authority of government and surrender and go with the police to the station. But nobody would prevent you from calling somebody. You can call your family, your father. Yan ang tandaan ninyo yan, ha? Kasi maraming hindi nakaintindi talaga ng... Alam ko, kawawa ang pulis eh. Kasi yung mga bata, may isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal o if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng pulis, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold.
Fiscal na ako noon. Sabi ko, napakagagong. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi ba ninyo binasa ng gusto yan? Kaya doon nagsimula ang pulis na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, and it's a grievous offense. Dadalhin talaga sa estasyon yan. For recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumoto. Ang dalawa lang yan. Gordon pati Pangilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Kaya talaga ang mga ito siguro pareho lang utak. Ito si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nag-seminar sa Harvard, paano yan? Pagbalik, American law na. Ang sa American law, the minors are not released back to the streets. There is a halfway house where they are detained there until a judge would decide na sinunod niya ang batas ng Amerikano, wala man tayong halfway house. So anong ginawa? Dito, pag na-aresto, they are brought to the DSWD. Because galit ako Galit ako kay Pangilinan, actually. Hindi galit na Hindi galit na ganoon talaga ako pag nasanay, mayor. Yung helpless. Helpless ang public. Helpless ang gobyerno. It's actually catch-22. Pag inaresto mo ang pulis, ang ikulong niya, ayun, ang pulis mo, ang karamihan dyan, actually ganito. Alam mo bakit ang pulis hesitant? Allow me this time to give you some inner thoughts sa gobyerno. Ang pulis, pagka sinabi minor, hindi na pupunta yan. Kasi ng pulis, sinong nag-hold up? Kasi ilang taon yun? 13, 14. Wala yan. Arestuhin na. They cannot even force the child to bring to the station. Kaya lumaki yan, marami yan sila. Yung nakikita mo noon na, hanggang ngayon, yung kinukunan ng TV na naki-snatch tapos tumatakbo. Yun ang dahilan dyan. Kung mayroon man ito, alam mo bakit sa totoo lang. Hindi ko talaga naintindihan. Mayor ako noon, I have criticized Pangilinan almost, talagang nagmumura na rin ako kasi galit ako. Okay na sana yung below 9, wala talaga yan. Baski anong gawin man, baski sunugin ka niyan, okay lang yan. Hindi mo talaga above 9, below 12, tignan nilang kung may malis ba. Gaya ng rape, 12 years old o acts of lasciviousness. Pero yung petty crime na nakaw-nakaw dyan, ako nung fiscal ako, dinidismiss ko. Kasi, nakaw-nakaw lang, nakaw ng Pero nung yung mga above 12, below 16, may indeterminate sentence. Nagtitimpla kami. I-recommenda namin. Pero ito, haros. Pagdating sa Pangilinan Law, below 18.
17 years old, patayin nila 16, 17, pasukin ka sa bahay, saksakin kayong lahat, kunin yung pera ninyo. Babay. Ganon yan. Kasi kayo mga rape, kita mo yung mga bata. Kahay sa drugs. It's a new year. Let me dwell dito from the standpoint of the executive department. Yan ang, ngayon, sinong pinapadala ng droga? Itong human rights na itong makinig kayo. Sinong runner nila sa droga? Mga bata. Bigay sa kanila, sabihin niya, ibigay mo sa tao doon nakatindig. In the process, pag nahuli na interdict, kasi may nag-report, o alam na ng nakuha yung shabu. So, pagdating ng ilang taong ka, 16, umuwi ka na. Alam mo, ang sindikato niyan, magdala ng photostatic copy ang itong mga runner nila. Pag alisto ng police, yung birth certificate ko, tignan mo. Ganon kalala ang ginawa ni Pangilinan. Now is as good as any other time to talk about it. It affects our safety, our interest, the safety of our children. Kaya nag-hit-hit na yan. Ang bayad niyan, sige, bigyan ka. Ito, mag-hit-hit ka. Tapos i-deliver mo yan dyan sa mga bahay na yan. Yan nagkalala yung problema ng buti sa Davao kasi may program ako every Sunday. I talk to the people. I communicate with you, all Filipinos. Na ganun ang sitwasyon. Ang nanaglaro dyan, mga kriminal, pati ang mga bata ginagawang kriminal at binibigay so that may craving ang bata. The trabaho niya is the career. Kaya ako galit talaga sa droga. Yung ICC, sabihin ko sa kanila, galit talaga ako sa droga. Yan ang statement ko. Galit talaga. Huwag mo ako as mayor and as president, do not about. Do not. Kasi yung makita mo na, kita mo ba yung putulan ng ulo ng mga gago? Iuwi siya, away sila, putulan ng ulo yung asawa. Yung mga ganon. Yung bata dyan bata sa Makati na tinali dyan it was spread like a chicken, pinatay. Yung mga rape kasi pagka yung nagdodroga ka, lumalabas yung animal instinct mo. Not the human instinct, but animal instinct na takes over the mind. Kaya magdodroga, makikita mo rape, patay. Trial tayo. Pero ako, I'm a Filipino. If I go to jail, I go to Bilibid. Filipino ako . If there is somebody who would try me, it should be a judge who is a Filipino because I'm a Filipino. Kung may prosecutor man mag-prosecute sa akin, it should be the fiscal because I am a Filipino. Putang ina. Bakit ako magharap ng mga puti? Kaya ako hindi yan sinuplado. Makulong akong makulong, okay lang, basta Filipino judge. Bakit ako magharap dyan sa mga puti? O sa Europe, sinurte ka. Tapos makulong ka doon sa... Di ako Kaya I do not recognize the ICC.
At saka yung batas na ICC, never yan naging batas. That's what I'm telling them. And itong mga kandidato na ito, sabi na they will revive. Go ahead. Be my guest. Because ang requirement kasi ng treaty, ginawa yan sa Congress. So Congress, no, depende kung sinong gustong gumawa. The idea of a congressman or senator or an idea coming from the Justice Department or whatever, yan. They legislate, then we enforce. Kaya ako, mayor noon, nakita ko yung ano nang pinaggagawa ng sabi ng mga pero in front of the nation, I tell you, never ako nag-utos ng pumatay ng bata pati babae. Pero sabihin ninyo ngayon, ilang pulis na ang namatay na lumaban ng mga durugista? It should be an interesting question to ask the human rights. Bakit? Ilang pulis na? Ilan na ang asawa na biyuda na? Because of drugs. Ilan na yung mga bata ngayon na wala na tatay at pulis namatay? Because of drugs. Enforcement. Buti sana kung sabi mo na ito lumalaban talaga. Sinasabi ko na sa kanila, Andor, durugista, may armas yan. Bantay kayo, sinasabi ko sa mga pulis. Again and again, bantay kayo, kaya hindi yan magpahuli ng... That's why we have this disorder in this country. Ano na presidente ako, sabi nila, I reduce crime by almost 40%. Or sabi sa 60 ba? The statistics are there. Ayaw ko magyabang. I do not want to pull my own chair. Hindi ko na kailangan yan. I have all the accolades and applause to last me a lifetime. Pagkana ko lang yung magtakbo akong presidente para we were trying to political lang yun. Pero ayaw ko na, actually ayaw ko na. Tapos na ako. Ayaw ko na talaga. Pero yan ang sabi ko. I will never apologize for the death of those bastards. Patayin mo ako, kulungin mo ako. I will never apologize ito. Nan ang pangako, di ba ang pangako ko na if you cared to, ano ang pangako ko? Law and order. Drugs, sabi ko, mag-focus ako sa drugs. Yan ang sinisilip nila eh. Yun sa human rights. Yung 6 aliens na sabi ko sa kanila, do not do it in my city. You will never go out alive. Itong 6 aliens, lumaban, kasi nakaano ng baril na dalawa. So dalawa lang lumaban, pero nandoon sila nagtago sila sa isang, they crowded in one corner. They are, ang volume ng fire, two guys firing 45